Kain na tayo. Kunin nyo na yung mga pagkain nyo. Kain na tayo. Para sabay-sabay tayo. Wow. Kinuntian ko. No? Ang inano ko 3/4 cup. Siguro 1/2 na lang. Ito tumutubo rin pala eh. Tumutubo rin ng konti. Maalsa. Malsa. Tumutubo sa tanim yung tubo. Sa amin tumutubo. O kaya sa katawan? Hindi. Sa ano ba yun? Sa pautang. Maalsa din pala siya. Ito siguro mga 1/2 cup na lang ito. Kasi guys, yung 3/4 cup. Madami. Konti lang siya, pero hindi mo maubos na madali kang mabusog dahil high in fiber nga. Kaya ako naman, ang kanin ko ito, napakarami nito. Oh. Ang ulam namin, alam niyo kung ano? Wow! Look! Bona! Beef ribs! Yung binigay pa ni Miss Malabon. Ng Toll House. Maraming litid-litid. At saka nag-gisa ano lang, yung gisa lang sa bawang. Yan o. Na sayote. Ang sarap nito. Manamis-namis. Na malutong-lutong. Yan o. Crunchy o. Sarap to. Guys, kunin nyo na yung ano nyo. Yung kain tayo guys. Kain nyo. Tignan nyo naman to oh. Ba't naman talaga hindi ka masasarapan dito oh. Talagang maliit, malambot. Malapit sa buto. Pag part ng kanina malapit sa buto, malasa. Ayan oh. Ayan oh. Ay! Ano yan? Yung order kong shirataki. Excuse me. Dalawang ano yan, parcel ka, please. Yung order ko guys na shirataki. Meron pa akong marami dun sa binili namin sa SM. Kasi konti-konti nga lang iluluto. Kaya lang nag-order ako dalawang. Dala ka sa ano ka? Susi. Ito guys, igigisa lang talaga sa ano. Ay. Igigisa lang sa bawang. Walang sibuyas. Bawang lang talaga. Pwede, ako nilagyan ko konting toyo, pang kulay lang. Pero normally, hindi ko nga yan nilalagyan eh. Gulay lang siya. Pero dudistan nilagyan ko. Minsan lalagay ko yan ng liquid seasoning. Ang harap. Shirataki rice yan. Thank you, Ra. Yes. Try ko ibang brand. Try lang. Alam niyo ba, friends? Ito si Jerlyn. Ano? Takot talagang magutom. Bakit? Umorder na siya ng ano? Shirataki. Ng shirataki sa online. Hindi kasi para takman ko yung ibang brand para so bali 3 brand na ang mayroon tayo. Para lang natin kung saan ang baka may different, hindi ko alam kasi this is all new to me. Friends, so sarap po. Kung magta-try kayo guys, i-try nyo yung dry shirataki, wag yung ano, wag daw yung wet. Kasi yung wet may tubig ng kasama. Sa plastic bag niyan, may tubig na basa. Para siyang bihon. Yung bihon na pudpud, yun. Ayoko na itsura pa lang, ayoko na. Oo. Ito talagang bigas o ay kanin, I mean. Manamis na miso. Sayote. Gusto kong niluluto niya yan. Pangatlong kain ko pa lang nito guys ng shirataki. Yung 2 beses na yon na kumain ako, pinipilit ko lang maubos yung 3/4 cup na ginawa ko. Nakakabusog. Hindi dahil nagda-diet ako ha, alam niyo naman akong kumain, malakas akong kumain. Kaya lang, nabubusog ka talaga yung parang, ayaw mo na. Ganun klaseng busog. Kasi fiber. High in fiber kasi daw.
Kaya inaano ko, malakas ako sa kanin. At least, para na makakatulong sa diabetes. Mm. Subukan niyo iluto ito, friends. Harap. Simple lang, walang sahog. Bawang lang. Walang sahog. Tsaka konting toyo. Or kulay lang. Pwedeng wala. Para lang magkaroon ng konting tulay. Pwedeng wala. Oh my. Ulitin. Ito oh, yung litid oh. Ang lambot pa oh. Dito na ako kumain guys dahil kasi konti lang eh. Lalagay ko sa plato dito na. Yung carbs ko guys, yun na lang. Like kahapon, kumain akong pizza. Diba? At least kung pwede akong kumain ng pizza dahil wala na akong kanin the whole day. Tapos friends, meron tayong buko. Ayan, carbs. Wow! Wow! Laman yung buko yan. Oh, Ang nabili natin. murang buko. Hindi naman yung parang ano yung malambot na malambot, hindi. Mayroong medyo, Wala ka nang makain nun. yeah, medyo nakakain mong ton, nakakagat ng ton. Ang gusto ko, Ang una kong yung binili yung shirataki, akala ko, naku, 2 araw ko lang yata ito makakain. Ang liit ng bag. Yung pala, matagal mo pala yung maubos. Kasi ito, konti-konti lang. Lalo pa ako lang naman ako makain. sarap. Meron ka? Meron ka ito? Kumuha ako. Natulog ako kanina. Hindi ako ginising. Lumabas ka pala. Nawa errands niya. Kaya naayos niya yung solar light na ilalagay doon sa lote. Ako ang sarap ng tulog ko. Sabi ko sa inyo, madali ako magumawa ng tulog eh. Wala ito pa oh. Ang dami ito pa oh. Uran eh. Meron din ako. Wala ka na. Ayan pa oh. Tsaka tapos na ako sa kanin ko oh. Marami kasi isang order guys. Maraming serving nila. At yung pancit nila. Hindi ka mabibiting. Kabitin hindi. Hindi pala, buka pa pala oh. Hindi mo buka. Mahal masira. Thanks again, Miss Malabon ha. Maraming salamat. Ito, Miss pritong isda. Terno to. Ito. Yung sayote.
Kahit na yung beef, pwede yan. Katulad to, oh. Crunchy. Sarap. Pahinga ako. Huwag niyong pagtatagalin, ha? Huwag niyong masyadong lulutuin na malalabog. Madali na siya maluto eh. Saute lang. Tapos ganun-ganun lang. Kailangan yung meron siyang crunch. Dami, oh. Hindi ko na nga maubos to eh. Ano yun? Ito. Litid, oh. Tama. Yun lang. Kalahating cup lang. Eksakto lang. Pero, Nabusog ako. Hindi ako na kulangan. hindi ka bitin. Hindi ako bitin. Kasi yung yung 3/4 cup ay talagang pinipilit ko na, di ba? Yung kahagabi, hindi ko naubos yun ah. Nandun pa pala. Ito kainin mo, oh. Ito oh. Nabubusog ka kaagad. High in fiber. Kaya lang, alam mo ga? Ano? Lalo na. Wait. Ay, ito pa pala. Macaroni. Kasama dun sa beef ribs na ano. Hindi na nila magugustuhan itong pagkain natin. Sito. Sila? Bakit? Konti lang akong kumain. Oo. Mapupunan nila yan, hindi yung katulad nun. Kahapon lang, dahil kong kinain ah. Hindi katulad ng dati na kain mo. Malulungkot sila. Baka isipin nila kasi papayat ka. Oo. Ano ko papayat? Kinakain ko naman yung ibang bagay. Pizza kahapon. Malaki-laki yung slice, ubos ko. Yun naman yung healthy food. Ganun lang guys. Sa mga bagay na pwede mong gawing mabuti, sige, hindi mo kaya yung craving mo, sige. Kagaya na nakikita yung kanin mo, hindi ako nagkikrave. Because ang feeling ko, ito kanin din. Pati itsura, texture. So hindi ako ay, sarap ng kanin niya, hindi. Yeah. Gaano na malaki ito o yan? Pareho lang. Kung mas maliit ang bigay mo sa akin yan. Ito mas maliit ng konting-konti lang. Ito, pagka nagutom ka, pwede mo kainin. Oh. Isang malaking ano pa to, oh, malaking slice. Sipin mo yan. Never akong kumakain ng gano'ng konting kanin. Never. Pero ito, kumbaga, may kanin pa siyang tira. Hindi ko na kaya. Napupuno yung tiyan. Ang ganda ng texture, oh. Malambot. Saka malasa. Yun. No? Kaya pareho namin nagustuhan. Yung iba lang food na may combo na rice combo, masarap. Ano ba natikman ko? Natikman ko yung beef barbecue nila. Chicken. Tapos, yun lang. Excuse me, masarap. Tapos yung pancit pisado, pancit bihon. Beef mami, oh. Yung beef mami nila, simple lang ang lasa, pero masarap. Yung burger nila, simple lang. Pati itsura, simple, pero masarap.
Reasonable pati. Ang presyo. Toll House, baka naman. Ito kasi 160 lang yata ito. Parang ganun. 160. May kanin ka May na, kanin. may maliit ka ng Macaroni. macaroni salad. Eh nga, hindi ko maubos yung yung isang order, oh. Kaya very affordable. Hindi sa nagtitipid kami, ha? Sabi naman namin, basta pagkain. Basta pagkain at gusto namin kainin, kinakain namin. Kahit na hindi kami nagtitipid. Para namin i-enjoy yung buhay namin, lalo pa ngayon, retired na kami. Diba? Pistachio nga. Tinikit ko lang ang mata. Mahal naman ng pistachio na to. 899, no? Ay, pambuti naman sa katawan ng pistachio. Gusto niyang kainin. Yeah. Ako, nakikikain din ako. Medyo may taba. Oh, naalis ko na yan. Hindi, yun ang isang talagang kaya love na love ko siya. Kasi basta't may gusto ako. Eh, kasi ganun ka rin sa akin, guys. Basta't may gusto ako. Talagang supportive siya. Never, wag mo sabihin mahal, wag mo sabihin, basta't gusto ko, Hindi kasi ganun ka rin sa akin. Kasi kung isipin mo kung, for example, madamot ka sa akin or hindi ka supportive sa akin, masyado naman akong hero nun. Para naman akong martir nun na magpapakahero na susuporta ka pero walang balik o walang, bakit naman titiisin natin ang isa't isa? Pinaghirapan natin 'to. Nagtrabaho tayo, we earn it, in a hard way. Hindi yung basta-basta lang natin kinita, We work for it. Hard. Kanya, yan. Kailangan ma-enjoy natin. Yan ang fruit of our labor. Kailangan ma-feel mo naman. It's about time para naman sa sarili mo, di ba? But, gaya nga ng laging sinasabi ko, in moderation. Hindi naman yung nakita mo yung ganong gusto mo kaagad yung ganong kamahal. No, hindi naman. In moderation. Dahil kasi baka mag-end up, wala na kaming pangkain kinabukasan, hindi ba? Nataon naman na, hindi naman siya magastos, hindi naman ako magastos. Hindi maluho. Hindi maluho, I mean, Magastos ako like sa grocery. Yeah, totoo yun. Kumbaga, natutuwa ako sa yung pag maraming grocery. Kasi nga, unang-una, yung lumaki nga siya nang lagi silang wala sa bahay nung araw na, sardinas lang, pagkakakain sila, bibili lang ng sardinas, tsaka kakain sila, tsaka palang bibili ng sardinas, yung mga ganon. Kanya ngayon, para bang yung ini-enjoy niya na may maliit kaming pantry. Yun, may konti, dilata, meron kaming, Hindi na-enjoy lang ako. Yeah. Yan lang, Binibigyan namin ng konsuelo sarili namin dahil sa pinagtrabahuhan namin. Ayun. Pero nung bata ako, never kami nag-miss ng meals. Hindi kami mayaman. Pero never kami nag-miss ng meals. Our parents made sure na may kinakain kami. Every meal, may snack pa. Kahit na kamote lang yun, or saging, tinapay. Meron. Tapos, Naubos ko ga, oh. That's good, oh. Tapos si daddy mahilig magluto, si mami mahilig magluto. Pag may pera, bistek. Tawag sa amin, karne prita. Parang fried na karne. Pero ang lasa, bistek. Ay, bumili pala ako ng Pochero, yung ganun, Bumili ko ng gagawin kong beef steak. Beef Tagalog. Hindi yung beef steak ng Amerika. Bistek. Bistek. Si daddy masarap magluto. Patay, mga ganun. Kambing. Never kaming nagutuman, salamat sa Diyos. Kahit na hindi kami mayaman, pero nakakain naman kami ng masarap.
guys, ganito ha. Alam kong mahirap kami. Pero at the same time, parang hindi ko iniisip na hanggang dyan na lang ang buhay. Kasi parang pinaano talaga ng nanay ko at tatay ko dati na mag-aral ka lang, your life will get better. Kung pag hindi ka nag-aral, pwedeng mangyari na, pwedeng mangyaring hanggang dyan. Ayaw mo na ga. Tago mo. Pwedeng mangyaring ganyan ka na lang habang buhay. Pero kung mag-aral ka, pwede kang magkaroon ng trabaho maganda, magkaroon ka ng magandang buhay. Kaya ang feeling ko na never ako nawala ng pag-asa na hanggang dito na lang buhay ko. Never. At saka parang parang ma-feeling ko na, this is just temporary. Masyado akong positive thinking. Ay guys, meron pala akong na pinanood na, hindi ko na alam. Kahapon ko lang pinanood na movie, hindi ko na alam ang title. Parang faith-based na. Huwag mo akong takutin. No. Hindi, kasi kumbaga hindi ko naman, kung ano lang, kita ko lang na parang maganda ang trailer pinanood. Baka sa susunod, hindi mo na alam ang pangalan ko. Hindi na lang ko dun sa isang scene na namatayan kasi sila ng kinidnap tapos kinidnap yung anak nila tapos pinatay. Parang maliit pang bata, 5 years old, 6 years old, parang gano'n. Anyway, nung syempre nadidepress ang tatay kasi biniblame yung sarili niya kasi kasama niya na nag-camping nung nangyari yon. So anyway, para siyang na-depress, para siyang nawala ng pag-asa, nag-iba ng ugali niya kasi na-depress siya, sad. Pero alam mo, sinabi ng asawa niya sa kanya, sabi ng babae, sabi sa kanya, remember, always remember, don't forget, we love each other. Ayun. Para yan sa atin guys, alam tayo pag tumatanda, o kahit sa mga bata pa na mag-asawa, bata pa kayo, or mag-partner kayo, mag-boyfriend, girlfriend kayo, yun dapat ang pag-isipin natin yung remember, we love each other. Kung ano man yung problema mo right now, ano man pinag-aawayan nyo right now, never say something that you will regret dahil galit ka lang nasabi mo. Don't do something na pagsisisihan mo because remember, it all comes down to we love each other. So, huwag natin kalimutan yun. Alam mo, isang bagay na gusto ko sa'yo, hindi ka ma-blame. Ako nga, ma-blame ako eh. Kaya kasi, ma-blame ako. Siya hindi. Hindi siya ma-blame, guys. Kahit sa mga bata, hindi siya ma-blame. Ayan, ganyan, hindi. Ako ma-blame ako eh. Ayan, kasi sinabi ko ng ganyan. Di ba panisi? Mapanisi. Siya hindi siya mapanisi. Ano mo, yung kotse, nasagi niya. Ngayon ako, 2 beses ko nagawa yan. Pag uwi. 2 different cars. Pag uwi niya, bago pa yung 250, natin, pumunta ako sa Pwede ko naman kasi hindi din-drive yun. Yun pag din-drive ko kasi syempre bago, atat, mag-grocery lang naman ako. Yung pag ginamit ko, nako. Pagdating, ano ko yung ganun. Yung parang, ano ba yun? Yung divider ng mga parking lot, may tanim. Mababa yung kotse. Pag sumabit yung harap, yung gilid ng bumper. Excuse. Ganito, ganun. Ano ngayon? Nandiyan na yan, nangyari na yan. Hindi siya mapanisi, sa totoo lang. Kasi umuyak ka man ng dugo, lumuha ka man ng bato, ano pa, maibabalik pa ba yun? O, di tanggapin na lang natin ang maluwag, di ba? Di wala kang stress. Kaysa, kasi ikaw, sabi ko sa'yo, wag mo, bakit yan ang ginamit mo, ganito. Miski mga anak ko, ganun din. Uuwi yun, parang let's say, parang medyo worried dahil, Dad. Si Angel, nung bago pa nagda-drive, Dad, ganito, ganun. Well, it happened. You know? Nangyayari. Masama yung nangyari sa'yo na hindi nangyayari sa iba, nangyari sa'yo. Pwede pang sabihin ko na, bakit nangyari sa'yo yan? Diba? Pero yung mga bagay na, accident. Nangyayari yung kahit kanino. So, unavoidable. O kahit na avoid. Kahit na anong ingat mo, kahit na, pwedeng mangyari. Given na yun na pwedeng mangyari. Bakit kailangan mo pang manisi? Bakit kailangan pang... kasi dapat hindi mo ginamit yan. Kasi hindi ka dapat pumunta ron. Ganito. No.
Hindi ako ganun. Hindi siya ako yun ang tendency ko mang-blame. Lalo pa pag na-stress ako, yun ang tendency ko talaga. Yung parang, ay sinabi ko na dapat ganyan, dapat ganyan. Ganun. Kasi nag-teacher ka kasi ga eh. No, teacher. Bakit kung mag-teacher ka, maging panisik ka? O sa mga pupil. Hindi. Kukuha ka pa ng stick. No. Give me your palm. Hindi Hindi naman na uso sa akin. Hindi, tsaka ano. Bata ko, uso yan. Tsaka ano, guys. Teacher na gumaganyan. Tsaka guys, yung kahit na nagkakaedad tayo, nagkakaedad yung asawa nyo, kung matanda asawa nyo sa inyo, huwag niyong baguhin yung yung pagtingin nyo sa kanya. Dahil kasi, siya pinakasalan mo di ba? Ibig mong sabihin, mahal mo siya. Bakit kailangan na pagka tumatanda, nag-iiba na ang trato? Maraming ganyan, marami kong kilalang ganyan. Oh. Buti man ba nag-iibang trato? Nag-iibang tingin pagka yung nagkakaedad na. Lalo na yung medyo may edad yung asawa. Oo. Ano, di ba nag-iibang tingin? Alam ko yun, alam ko yan. Ano yung nag-iibang trato? Nag-iibang trato, yung bang... Hindi na sweet, gano'n? Oo, hindi na sweet, yung gano'n. Ay, kung minsan nababawasan yung sweetness, yung pareho kayo matanda, para bang, sige, manood ka na lang dyan, ako dito rin ako, manood din ako. Tapos, parang gano'n. Hindi nga, pagkatapos nun, parang pagka nakakita sa iba naman, para bang yung akala mo binata na. Sa mga kabataan na yun, mga 30s, 40s, even 50s maybe. Naku, dahil kong kilalang ganyan. Ganyan, pero... Wag. Pero sa mga retired na, hindi naman masyado yun. Anong hindi? Sa mga retired? Oo, hindi ka kasi lalaki. Bakit sinusitingnan mo? Hanggang tingin na lang yan. Usually, huwag niyo babaguhin. Kung ano yung pagmamahal na inuko nyo sa asawa nyo, tumanda man kayo, magkaedad man kayo, ganon lang gawin nyo. Huwag nyo babaguhin, huwag yung para bang mag-iiba ng trato, yung no. Karamihan sa nanonood sa atin, mga retireable or retired. Kumbaga, ba't ako nga kumakain? No, ayoko na. Busog na nga ako Na, kumbaga, sa awa ng Diyos, nalampasan na natin yan, yung mga stage na yan. Yung, usually, mga 30s, 40s, yung mag-iiba ang nyo sa isa't isa, tapos nangaliwa na. Parang we're past that. Marami akong kilalang gano'n, ha? I know, although meron din akong nakilala, yung parents ng kaibigan ko. Kung kailan pa sila tumanda, doon na sila naghiwalay. Nag-asawang lalaki, umuwi ng Pilipinas, nakakita ng nakamit ng batang-bata na pwede niya ng, mas matanda pa yung mga anak nila. Yun, pinagpalit niya yung asawa niya. So, minsan, iisipin mo na, may demensya ka na yata. Iba na pag-iisip mo. Confused ka na. Ngayon mo pa iniwan ng asawa mo, may mga apo na kayo. Para sa isang bata na gusto lang yatang pumunta ng Amerika para lang sa papel, hindi mo inisip yung ganon. Paano ka naman niya magugustuhan? Mas matanda pa yung mga anak mo sa babaeng yun. Minsan yun ang iniisip ko. Yun lang kinukwento ni parang Bert, di ba? Kailan lang. Na yung kilala namin yung kilala ko. Tumama sa nanalo sa jackpot sa slot machine. $50,000 yata. No. No, more. More. Not 50,000. It's more. So, alam nyo, ginawa ng lalaki, hinati nila kasi, bagay, conjugal yun. Tapos, alam nyo, ginawa, umuwi dito sa Pilipinas. Ayun, naghanap ng bata. Sipin nyo. Kaya sabi ko sa inyo, marami kong kilalang ganon. Ayun, ewan ko ngayon kung anong buhay. Ako sinasabi ko lagi kay Louie Boy kasi di ba malaki ang agwat namin na edad. Ay! Sabi ko, nung nandun pa kami nakatira sa Amerika, sinasabi ko yan sa kanya na. Sinasabi ko lang ito kasi pagka wala na talagang love, hindi mo naman pilit na tao Mas mabuti pang, excuse me, buti pang maghiwalay na lang kayo kung araw-araw kayong hindi happy sa isa't isa. Bakit kayo nagtitiis? Para sa akin, mas mabuti pang maghiwalay na lang. Pero, ang sinasabi ko dati sa kanya,
noon, nung hindi pa kami nakalipat dito sa Pilipinas, sabi ko, kung maghahanap ka ng bata, dahil kasi syempre lalaki, doesn't matter, kahit na tumanda na, ay nako, maano pa rin, ang tawag doon, malandi pa rin, naglalandi pa rin. Ang sinasabi ko sa'yo, sabi ko, ang isipin mo, ilang dekada mo na akong kilala. Alam mo ang negative side ko, alam mo kung saan ako magaling, thank you, Lord. saan, kung anong mabuti na katangian sa akin, kilala mo na ako. Ngayon, pag naghahanap ka, sabihin mo na, hindi sila sabi ko, sabihin mo na, for example, hindi yan papel ang hinahanap, kasi ano yan eh, may papel yan sa Amerika eh, pabalik-balik lang sa Pilipinas. America, hindi yan US citizen. or permanent resident, hindi yan papel ang hinahanap sa akin. Or pwedeng sabihin, ay mas may pera pa nga sa atin yan eh, hindi yan pera ang hinahabol. Ay, mabait talaga yan. Mabait sa mga kapatid, mabait sa ano, ganito, ganyan. Pero isipin mo, ngayon mo pa lang yan nakilala. Ngayon, ako subok mo na, alam mo na yung utak ko, alam mo na yung itok ko. Ngayon, maghahanap ka, don't, baka alam nila may ito ka nga. Alam mo na, toyo ko, yung gano'n. Kung baga, ang magkakilala na tayong dalawa. Ngayon, kung maghahanap ka ng iba, anong garantiya na magiging perfect yun? Yun lang ang sinasabi ko sa kanya. Kasi, hindi mo pwedeng takutin ang asawa mo. Hindi mo, you can't. Kasi, kung ayaw na sa'yo, ayaw na sa'yo. Pero yun ang sinasabi ko sa'yo, yun ang isipin mo. Kung maghahanap ka ng iba, anong guarantee mo na you will be happy? Yeah, you will be happy sa una. Yun nga, wala nga guarantee. Baka mas masahol pa sa akin, yung gano'n. Pero gano'n din, pagka hindi especially kung, I guess it doesn't matter kung ilang taon na kayo kasal, ilang taon na kayo magkasama, ilang taon na kayo magpartner. Kung hindi kayo happy sa isa't isa, ay huwag na ipilit para sa akin. Huwag na ipilit. Gusto mo ba yung araw-araw kang hindi masaya? Araw-araw kang stress? Araw-araw kang nasasaktan? Araw-araw kang hindi ka makatulog? Ay naku, ako, ang sarap ang tulog ko. Hindi nga. Bakit mo titiisin kung hindi ka happy? Para ano? Kahit nung mga, di ba yung mga iba, sasabihin, ayoko makipaghiwalay dahil kasi ang mga bata, ayokong wala silang nanay o wala silang tatay o whatever. Pero isipin yung mga bata, lalo pa mga bata ngayon, they're very smart. They can tell kung hindi kayo magkasundo na mag-asawa. Yes. They can tell kung hindi kayo happy na mag-asawa. Mas stressful yun sa mga anak. At saka doon nagkakaroon ng yung hindi magandang pagsasamahan ng pamilya. Doon pagka yung gano'n nakikita ng mga anak nila yung ginagawa o nangyayari sa ina nila at tatay nila. Doon nag-i-start, siyempre, kahit pa paano magtatanim ng sama ng loob sa ama, magtatanim ng sama ng loob sa ina, either or, di ba? Pero, in the end, dapat hindi kayo makikinig sa kung sino man sasabi ng ganito, ni ganyan. Dapat galing sa puso nyo, ipagdasal nyo, nasa puso mo. Hindi ba yung, ay lang ang nag-advise sa akin ng ganito, maghiwalayan ko na. No, dapat manggagaling yan sa'yo. Kasi hindi naman silang mga bumblema eh. Nasa'yo yan. At saka, yun na, ano lang yan, last resort na yun ang paghihiwalay. Kasi kahit anong problema, nasusolusyonan naman. Pero kailangan, dalawa kayo. Pero yung guaranteed, magsusolusyon, hindi lang ikaw, hindi lang siya. guaranteed yung pagka yung halimbawa nyo, yung hindi magkasundo yung ama at saka ina, yung mga bata rin, ganun din ang mangyayari. Hindi kayo magiging close na family. Kasi mafe-feel ng mga bata yun. Mafe-feel ng mga bata yun kung hindi kayo okay na mag-asawa. Mafe-feel. Kaya hindi kami nakita ng mga anak namin na nag-aaway kami. Nakikita nila kaming may argument na, ay, pero hindi yung nag-aaway na, no. Never kami na nakita nila. Nag-aaway kami, hindi pwedeng hindi nag-aaway. Ano yung robot? Isa sa inyo robot. Kung hindi kayo nag-aaway, ang isa sa inyo robot. Dahil kasi, ako yun. Hindi na, yung oo na lang oo, hindi na, walang reasoning. Ako yun.
Pero, Hindi nga ganun nga yun. Pero yung kung nakikita nila yung yung parents nila masaya, happy, nagiging happy children din sila. Yung mapagmahal ang isa't isa, ganun din sila. Lalaki silang ganun din. Na happy sila. Kanya nagkakaroon ng happy family. Yun. Yun din ang tinuturo namin sa mga bata. Tsaka, siyempre, nagiging serious na ang mga relationship nila. Lalo pa si Angel at si Lelia. Kasi sinabihan ko silang dalawa na maging honest kayo lagi sa isa't isa. Sorry. Yung maliit lang, yung maliit. Kasi, kung hindi nyo mahal ang isa't isa, don't waste each other's time. Move on. Masakit, pero you have to move on. But at the same time, lalo pa sa anak ko sinasabi ko, lalaki ka, pag kung mahal mo ang partner mo, mahal mo si Lilia, show her, make her feel love, at saka talagang, kasi lagi niya sinasabi, I don't know what will I do without her, talagang mahal na mahal niya. Then ipakita mo, at saka huwag kang gumawa ng bagay na aayaw na siya sa'yo, balang araw aayaw siya sa'yo, kahit anong suyo mo pa, hindi mo na madadala. Huwag kang gumawa na ikagagalit niya na susurrender, you know what, I don't want it anymore. Paano yun? Doon ka na magsisisi. Kaya ako sinasabi ko doon sa mga bata yun, na wag kayong mananakit ng girlfriend nyo or magiging asawa nyo. Wag na wag. Number one, kasi kako, pagkakako sinaktan nyo, kung sino mang partner nyo o whoever magkakaasawa kayo, parang ang sinaktan nyo yung ina nyo, kako. Tingnan nyo, kako, yung larawan ng ina nyo doon sa asawa nyo. Pangalawa, kulong ang aabutin mo. Sa Amerika. Sa Amerika, hindi kagaya dito sa Pilipinas, ewan ko lang kung ganun pa. Pero, bukol-bukol na mo ka. Pero pag hindi sumampa pag hindi isinampahan ng kaso, okay lang. Sinaktan mo, pero ayaw niyang magsampa ng kaso, okay lang. Sa Amerika, hindi. Sabihin ko siya po, sinaktan ng babae. Bugbog sarado. Sabi ng babae, okay lang kasalanan ko. Ayaw ko magsampa ng kaso. Hayaan mo, ayaw ko. Asawa ko yan. No. Yung mismo ang korte ang magsasampa sa'yo. Hindi ka man sasampa sa korte ang sasampa para sa'yo. Kaya, wala tayong dessert. Mayroon. Gusto mong dessert? Ay, mayroon! Ano? Ikaw naman pala. Yun nga. Ano sa atin for? Ay, may grasya, Ay, nako. Sige, mag-dessert ka dyan habang Ano to? lemon bars. Roli kayo, friends, Dessert tayo. Kagaya ng ano ko, guys, true story. Yung friend ko siya, na-meet ko na siya 1990s na. 1994 ko na siya na-meet. Bagong salta ko sa Amerika, siya rin bagong salta. Inaaligiran niya yung yung roommate ko. Gusto niya. Pero hindi naman naging sila. Kasi iba naman yung gusto rin ng isa. Gusto niya yung roommate ko, pero yung roommate ko iba ang gusto. Yung gusto niya, yun yung ngayon ang asawa niya. So anyway, yung friend namin na to, na-meet niya ulit ang crush niya nung unang panahon, high school yata siya, nagka-meet sila sa Pilipinas, crush niya. Naging mag-asawa sila at ganila. Pero, ang kwento, hindi natin alam, kasi hindi ko naman alam ang side ng babae. Pero ang kwento, nanlalaki daw ang babae. So, sa galit niya, parang nasaktan niya, parang ginanon niya yung dito yata, kasi maliit lang yung babae. Parang ginanon niya. Yeah. Parang ginanon niya sa wall. Na yung shoulder blade. Yung maliit lang. Na bali yung shoulder blade. Guys, na kulong siya. You know, hindi doesn't matter kung kumbaga sa galit niya, nagawa niya yun. Doesn't matter, nagawa niya, na siya, nakulong siya. Pero nakalabas naman siya. Pero sabi na kulong daw. Pero ano lang yan ha, yung mga kwento-kwento lang yan. Hati-hati tayo ha. Kasi hindi ko naman alam yung side ng babae, syempre. Ito guys, ito parang ito maliliit na packs ng shirataki rice. Pero ito lagi nakikita ko sa Facebook. Pero binili ko to sa Lazada.
Tingnan natin kung gaano ito Ay, marami ito sa isang kainan. This is too much. Ang dami niyan. Oo. Kalahati lang siguro nito. 100 grams ito. Hindi, pagka niluto mo, Ha? yung kung gaano yung karami sa sa measuring cup, hindi lang ilagay mo. Kaya nga. Sarap ga. Ano ito, lemon? Lemon ba? So, ito tig 100 grams ang laman. Ito naman, isang kilo yata ito. Isang taon ko na siguro ito makakain. Pinaisip ko pa naman noon. Sabi ko, gastos naman ito. Kasi ang mahal. Pero, yung pala konti-konti lang. Nabubusog ka pala kaagad. Ito, isang kilo yata ito. Ayun, isang kilo. Kailan ang expiration nito? Gamalit lang, oh. Ayun nga. Thank you. High fiber. Ito 2026 pa. So, unahin ko yun. Pero yung binili ko isa, matagal pa yun maubos. Ano yung binili natin? Nakatatlong kain na ako, pero tingnan nyo. Isang kilo dito, guys. Laki niya. So, ang dami ko ng bigas. Itong sukatan ko. Tingnan nyo talaga matakaw, ano? Takot. Talaga takot ako maubusan. At sabi ko na ko, kasi sa SM nag-iisa lang ito. As in, wala nang iba. That's the only tack. So, marami na akong rice. Rice is life. Ako hindi mo nakakain yan. Hindi naman ako diabetic. Hindi ka naman diabetic. You're fine. Ang ano lang at saka, ikaw nakakakontrol ka sa dami ng kinakain mo. Ako hindi. Nakita niyo naman, guys. Lahat ng kaintuhan natin, nakakailang, ulit ng paglagay ng kanin. 2 to 3 times. Dahil sarap na sarap akong kumain. Ngayon, at least ito sabi ko, kahit marami ang kain ko, siya, low calorie, no sugar, low carbs, Fiber. high in fiber, so very good for diabetics. Yun pala, hindi ka rin makakarami ng pagkain, guys. Talagang mabubunsol ka. Napupuno yung tiyan mo. Alam mo, sinasabi niya sa akin yung dalawang kain niya. Di ba sinasabi ko sa tingnan hindi ko maubos. Hindi ko maubos. Meron pa ako dyan. Samantalang konti lang yun, ha? Yung ito, oh. Hindi At saka hindi naman ito puno. Oo. Hindi puno. Hanggang dito lang. Ito pa, guys, oh. Tapos pakikita sa akin, hindi ko maubos, oh. Kako, sabi ko, kasi high in fiber. Nabubusog ka. Ito proof, guys, oh. Ito yung kinain ko ngayon. Nakalahating cup lang kalahati lang nito. Ito yung kagabi, 3/4 cup ito. Nilagyan kong giniling. Ayan, hindi ko maubos. Nakalimutan ko dapat kinain ko pala ito ngayon, sayang. Tagal mo nito maubos. Ngayon para ako na-overwhelm. Dami pala nito. Ito pa, oh. Yung maliliit. 12 pieces yata ito. Parang ito 34 pesos or 35 pesos ang isa. Parang hindi naman, no? Huh? Parang hindi siya takot magutom, no? Sa dami. Jing Solis! Eto, dito ka nang bumili. Mura lang. In pesos lang, hindi dollars. Jing Solis. Tamo. Ayan, oh. Talagang hindi siya. Pero si Jing, buti pa si Jing. Nagagawa niya daw no rice na siya. Hindi siya. Pwede sa no rice. Hindi siya takot magutom. Hindi ako takot magutom. Excuse. Hindi ako takot magutom. Si Sky Sky. naggutom na. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tingnan mo. Akala ko 1 kilo lang to. Hindi na ako, 12 pieces pala.
24 na kain na kasi yan. 6 pieces yata. You can buy 1 or 2 or 4 or 6. Kaya dinalawang 6 pieces ko pala. Hindi na takot ng gutom, guys. Ay, ang dami ko na. Ang tagal na itong maubos. Tingnan mo, nakatatlong kain na ako dyan. Parang walang nangyari. Ganun pa rin karami. Eh, lalo pa ngayon, na-realize ko na half a cup lang pala. Pwede na. Like ngayon, no, hindi ako yung kagabi. Yung kain ko kagabi talaga. Oh, ayoko na. Kaya nga sabi ko, hindi ko lang kaya. Sabi niya, huwag mo na ubusin. Pero konti lang yun. 3/4 cups lang yun. Pero kailangan may carbs ka rin. You have to have carbs because that's where you get energy from. Hindi naman mawawala eh. Dahil kasi tinapay, karamihan naman ng kinakain mo may carb. Lahat ng kinakain, karamihan ng kinakain natin may carb. Yun lang sa yote. May tamis yun eh. Kaya high in carbs din yun. Eh, hindi naman ako na no carb diet, no. I cannot do no carb diet. I like bread. I like pasta. May pasta pa kami dyan from Miss Malabon. Tsaka yung kung mga... Siya naman kasi hindi naman siya nagda-diet. Kasi pagka naman nag-diet ka, unang-una naman mangyayari sa'yo nun, mangunguluntoy ka, yung mukha mo parang may sakit. Tapos, mawawalan ka rin ng energy. Isipin mo yun, nagbe-burn ka ng energy whole day. Tapos wala kang kakaining, protein or, hindi tama. Manghihina ka. So anyway guys, yun ang ating kwento for today. Panoorin nyo guys before this ang ating vlog sa Landers. May pinabili ako sa kanya. Hindi man naman masyadong mahal, pero may pinabili ako sa kanya. Bili mo ako nito. Oh, sige! Kaya ako ganoon din ako sa kanya. Kasi hindi pareho naman kami hindi maluho. Kaya kung feeling mo kailangan mo yan, then go for it. Ang question lang, kaya ba natin bilhin? May pera ba tayo? Pwede ba? O, sige. Kasi kung hindi na tayo mangungutang para lang bilhin yun. Kasi wala naman tayong pambayad kung mangungutang pa tayo. Kaya... Wala kaming income. Oo, kaya... sabi, pumunta kami kanina sa bangko, guys. Sabi ba naman ng ni Ma'am Teller, sabi niya, Sir, Ma'am, parang tagal yun na hindi nakapunta dito. Ano sagot mo? Sabi ko, wala na kaming kukunin. Wala na kaming withdrawin kasi sabi pa naman, nagbakasyon yata kayo, ma'am. Matagal kayo na wala, sir. Hindi kayo napupunta dito. Ako, wala na kaming kukunin. Naku po. Napansin pa niya, kasi lagi yun. Yun, yung nagtanong. Every time na nandyan tayo, pag nakita niya tayo, pumunta siya doon sa kahit na iba ang sa amin, nag-aasikaso, pumunta siya, nakikipagkwentuhan siya, para siyang siguro may position siya doon. Kasi hindi siya naka-uniform ng kagaya nila, at saka papunta-punta siya kung saan-saan. At saka nakita mo siya... Kung sa hospital pa, charge nurse. At saka nakita mo siya nag-a-approve pag... Oo, nag-a-approve ng yung transaction. Oo, ng transaction. Kung charge nurse kung sa hospital. Lagi niya sinasabi, napansin pa niya, ang tagal niya. Sir, ang tagal. Sabi, wala kaming i-deposit eh. Wala na kami kakong kukunin. Tsaka sabi ko, wala na kami i-deposit. Natawa tuloy siya. Oh my God. Thank you, Lord. Salamat Lord. Ayun, hindi pa naubos. Pwede pa yan bukas. So bukas, pwede kong kainin yan. Or ikaw, tapos meron ka pang palabo. Thank you. Thank you, Miss Malabon. Maraming salamat. Marami pa kaming pagkain. Tapos yung punta naman namin kahapon guys sa Landers. Dahil kasi nakausap naman namin si Miss Malabon. Nandun sila sa parking lot naman ng S&R. Kwentuhan kami ng kwentuhan. Sabi ko, sige punta rin tayo malayo sa S&R. Diyan lang sa Landers. Nag-end up kami sa Landers. Andyan lang, lapit. Doon lang kami nag-early dinner. Yun na lang kumain lang kami pizza. Kasi medyo matagal-tagal na rin. Tsaka salad. Pizza. Tsaka salad, di ba? Ay, speaking of pagkain, kausap din namin kapon ng mga bata. Nag-video call kami. Nandun sila sa Paris. Meron silang 2 days or 3 days na off. Gala-gala sila bago sila bumalik ng California. LA. Oo. Nasa hotel sila. Anong oras na nasa hotel kayo? Ba't hindi kayo gumala? Ma'am, we just woke up late na kami kagabi natulog. Kasi that night, ay yung show sa Paris, syempre, they're hyped up, sobrang pagod. At the same time, hyped up ka dun sa mga, syempre, positive na response ng mga audience.
Late na daw silang natulog, late na rin silang gumising. Yeah, we just ordered food and later we're gonna go out for dinner. Pero sabi niya ganun, we just rested, sabi niya ganun. Tapos we just ordered food. What food did you order? Tamang-tama, ibang order ni Angel, iba rin order ni JR. Si JR nag-order Vietnamese food. Sabi ko talaga pumunta pa kayo sa Paris for Vietnamese food. Vietnamese food, ang sarap, parang nasa bowl. May kanin, may karnina, may itlog. Tapos sabi ni Angel, inamoy niya yung pagkain ni JR. Bango-bango. Sabi ko talaga nasa Paris kayo pero kinain niyo Vietnamese food. Sabi ko, ikaw Jel. Sabi niya, I still have to order kasi I couldn't decide kanina nung nag-order si JR. Kaya nag-iisip ako kung anong kainin ko. Pero sabi niya kahapon nag-order ako ng McDonald's. McDonald's! Tinikpa ko yung McDonald's ng Paris, ma'am. Sabi niya, yung burger nila, meron silang burger na ang sauce niya parang puti. Ay, ang sarap, ma'am. Tapos yung french fries nila, talagang wedges. Big pieces of potato. So good. Talagang bata nga ang kinain ng McDonald's pa rin. Binigyan na naman kaming pera. Ay, kinuwenta na natin yan. Para sa kubo. Sabi niya, dagdag nyo sa kubo. Sabi namin, salamat. Salamat, sabi namin. Hindi naman kami nanghingi, pero maraming salamat. Dati ayokong sabi na, huwag natin, ayokong ma-obliga sila na parang they feel obligated na magbigay sa atin kasi wala na tayong income, nandito tayo sa Pilipinas. Kaya nung nandito sila, in person, sinabi namin, even on the phone, sinabi namin, but in person, sinabi din namin, don't feel obligated, okay? Kung wala kaming pera ni Daddy, manghihingi kami sa inyo, manghihiram kami sa inyo, pero no, kahit pa paano, may perong kaming pera, sabi kong ganon. May tinatanggap kami kahit konti, sabi kong ganun. Kaya, we are okay, look at how we live. Sabi ko, you see us in our video, we are happy, we are comfortable. I know, ma, but I just want to give. Sabi niya ganun. Kaya sabi naman niya, sige, we have to accept it kasi happiness din nila yan na nakakapagbigay sila, they feel, kung anong word doon, parang they feel na, ano ba yan? Yung may halaga din na nakakapagbigay sila. Yung feeling na gano'n. Yung feeling na nakapagbigay sila. Sabi ko, sige. Kaya, yung mapasaya. Mapasaya kami. Napapasaya nila kami. Gano'n. Tsaka nga sila kasi, alam nila kasi ko na, yun nga, na kung gusto nyong tumulong, gusto nyong magbigay hanggat buhay ang tao, tulungan nyo. Hindi yung kung kailan nakahiga na, tsaka nyo lang tutulungan. Bibili nyo ng mamahaling kabao. Bibili mo ng maraming bulaklak. Hindi alam pa ba nung tao yun, hindi. Maalala ko nga pala, shout out kay Lourdes at sa kanyang mga anak na sila Jaden, Yosen, Andres at Marie Isene Guevara. Puro sila Guevara. Ang nanay nila si Lourdes. At saka si Joe Tomado from Las Vegas, bro. Shout out sa'yo. Di syempre, hindi ko rin makakalimutan to. Si Dennis at saka si Collie. Ikayan. Ayan, nasa naman sila sa San Diego, California. Doon sa may amin. Malapit yan yung lang. laging nasa restaurant, maraming pagkain. Sa sarap ng mga bro, pictures. Bro, wag mo na akong padadala ng ganong picture, bro. Naglalaway siya. Hindi, tsaka tumataba ako masyadong napaka. Hanggang sa sarap ng mga pagkain. Tsaka hindi, parang ma-high blood ako doon sa mga pinadadala mo sa akin eh. Pagka yung na lang, yung mga konti-konting na lang, pamutat, yun na lang. Salad, yan. Pero yung mga kinakain mo, tama na bro. Maano na ako, hindi ko alam, baka maano na ako, masyado na akong ma-high blood. Yan na, Dennis bro. At saka sa kay Collie Ikayan from San Diego. Shout out sa inyo. Pag uwi mo baka mamaya hindi tayo magkita. Yan. Ganun din si Joe Tomado. Umuwi ito, nagkita tayo sa SM. Lourdes hi. Shout out sa inyo ng mga anak mo. Okay? Shout out din kay Mr. Rolly and Meng Lising. See you soon. We're gonna see you this week. And maraming salamat sa inyong anak si Jeva who made this possible kasi binook niya kami guys sa isang restaurant. Hindi na lang namin
mention muna pag nandun na, pag nagkita-kita na kami. Binook niya kami sa isang restaurant dito sa Pampanga, sa isang dinner, para ma-meet namin ang kanyang parents na umuwi. Kasi sila daw ay nanonood sa amin. Gusto raw kami ma-meet ng parents. Oo. Kasi yung parents niya nanonood sa amin. Kaya, hi sa inyong lahat. Hi din kay Jeva. Thank you, Jeva. Dahil yun nga. At saka sa pamilya mo. Ibinok kami ng dinner para ma-meet namin yung mother niya. Galing gusto sila. kami ma-meet. Oo, galing sila sa abroad. Umuwi sila, gusto nila kami ma-meet. So, yung anak nila, si Jeva, ayun, inano niya kami. Binok niya kami na prepaid dinner, guys. Naku. Prepaid na yun. Hindi ako magdadala, guys, ng shirataki. Dadamihan ko ng kain. At saka dinner yung Oo. Ano lang tayo, mag-itlog at coffee lang sa umaga. That's it. Ay. Huwag ka na kumain. Huwag na tayo kumain. Kasi parang early dinner. Hindi, para may laman, para may paglalagyan ng lagyan. para may slot yung food na kakainin namin. Okay, so, kung makakakuha tayo siguro mga clips ng video, pakita namin sa inyo, ha? Tsaka parang yung binok niya, parang masarap siguro doon. Hindi pa kami nakapunta doon. O, sige guys! So, yun, una magpasalamat muna tayo sa Panginoon Diyos. Ayan, number 1. Yes. God first. Yes. Salamat po sa inyong ibinigay na pagkakataon ngayon na magkasama-sama kami at sa biyaya, sa pagkain na aming na pagsasaluhang mag-asawa. At ang lahat ng biyayang aming tinatanggap, ganun din po ang mga kaibigan namin. Ayan. Ang mga supporters namin, mga viewers namin, subscribers namin, at saka kahit po yung yung nanonood sila pero hindi sila nagsasalita, yung silent viewers na tinasabi. Ganun din po. Maraming salamat po sa lakas ng pangatawan na ipinagkaloob mo sa aming lahat. Ayun, at sa inyong lahat na nandiyan para sa amin, maraming salamat sa inyo. Wala na kaming sabihin kung hindi, we love you all! Bye-bye! Get well soon, Melody and Juliet! Get well soon! Love you! We love you all! We love you all! Bye-bye! Bye-bye! Mwah! Ang arte mo. Picture! Dami kong kanin! Bigas! Pinakikita mo